kung mapapansin nyo, ngayon, di ba, may mga aligasyon pa na kesyo binabayaran daw etong si former Senator Antonio Trillanes at ngayon sinasabi pa na tumanggap daw ng pera. Ano po, itong si former Senator Trillanes. So ngayon, ang masasabi ko lamang kay Attorney Baligod, mukhang hahabulin ka ni former Senator Antonio Trillanes at mukhang malaki ang posibilidad na madisbarka, attorney. At pag minalas-malas ka pa, baka makulong ka dahil dyan sa kasinungalingan mo. Di ba mga kababayan? Anyway, ito, i-play natin. Gusto lang daw sirain ang pagdinig ng ICC. Yan ang banat ni dating Senador Antonio Trillanes sa paratang sa kanya ng mga lumantad na retired Marines. Iginiit kasi nila na dinalhan nila ng mali-maletang pera si Trillanes para gastusan umano ang investigasyon ng ICC. Narito ang report. Pagka ganyan mga kababayan ang dahilan, isa lang ibig sabihin yan. Talagang gusto nilang kontrahin. Gusto nilang i-divert mga kababayan yung mga matitinding revelasyon na nalaman ng taong bayan sa International Criminal Court na makakapagdiin lalo kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo mga kababayan kung ano yung pinaka-nakakashock? Doon sa naging hearing ng doon sa naging confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Yon ay yung video na lumabas mga kababayan at naglilipa na ngayon kung paano niya tingnan at kung paano niya i-monitor yung mga nagtutumba ng tao doon po sa Davao. Yun yung matindi mga kababayan. So ibig sabihin, talagang alam niya at monitor niya yung mga itinutumbang kababayang Pilipino po natin. Di po ba? Ngayon, yun yung gustong pagtakpan ng mga kaalyado ni Sara Duterte para hindi na mas lalong makaapekto pa sa reputasyon po nila. Hindi para isalba si Duterte. Kung hindi, para hindi na magatungan pa yung galit ng taong bayan laban dito sa mga Duterte. Kasi yung reputasyon ng mga Duterte, pabagsak na mga kababayan. Lalo na pagka nag-proceed pa to trial yung kasong kinakaharap ni Digong. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Attorney Levito Baligod, nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw mismo ang nagdala ng mga male-maletang pera mula sa projects kickback sa mga opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Lahat daw yan Maniniwala kayo doon? Kahit pag-aano kalaki ng maleta na yan, pag pera lang na papelyo nakalagay dyan, magaan pa rin pag binuhat yan. Sa group chat. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, yung malaking maleta na yon, pagka may lamang pera yon, tapos ipabubuhat sa akin at pag nabuhat ko, akin na, pipilitin kong buhatin mag-isa yan. Diba mga kababayan? Kasi lalo na kung papel na pera lang naman yung nakalagay dyan. Lalo na ako ipapubuhat sa akin, tapos pag nabuhat ko, akin na, pipilitin kong buhatin mag-isa yan. Chat nila, Nico. Meron kaming group chat na kuha. Kita nyo tingnan nyo mga kababayan ng isa pa na nakita natin dito nung nagsasalita itong mga isang miyembro ng 18 Boy Scout mga kababayan. Kung mapapansin nyo, kada magsasalita siya, titingin siya doon sa abogado, kay Baligod. Group chat na kuha. Tingnan nyo group chat na kuha. Diba? Na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal. Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Nako! Bukod dito, yan kasi mga kababayan, na i-edit kasi yan. Kala ko naman may mga papel na ebidensya
na kung saan mga kababayan, may iba pa silang litrato na talagang naandudun yung mga tumanggap. Ang problema mga kababayan, wala silang ganun. Diba, eto kung ako lang naman mga kababayan ang tatanungin, kung ikaw nga pag umorder ka ng Lazada, minsan pinipicturean ka pa pag natanggap mo na yung item. Wala ba sa kanilang ganon? Na halimbawa, pwede po ba picturean ko muna kayo to make sure lang na nakuha nyo na yung item nyo na talagang natanggap nyo na, kasi baka mamaya pag nagkausap kayo, itanggol mo, maganda na may pruweba ako. Imposible naman mga kababayan, kung eto nga na picture nila, imposible naman na wala silang picture ng mga taong tumanggap ng pera. Di po ba? Kung ganito lang ang ebidensya nila mga kababayan, mahirap tayuan yan. Mahirap magtaas ng kamay para panumpaan yung ganyang klase na mga ipinapakita nilang yan, mga picture-picture na yan. Di po ba? So ibig sabihin, ito palang abogadong ito, mababaw palang utak nito. Pasintabi po sa mga abogado, mga kababayan, hindi ko po nilalahat. Pero mukha atang itong si Atty. Baligod, mukha po atang mababaw ang utak nito. Bakit po natin nasabi? Kasi unang-una mga kababayan, kung ang basehan niya yung mga picture lang at wala siyang sapat na ebidensya, bakit ka pa pumayag na magsalita dyan? Dapat may matibay kang ebidensya, yung kaya mong tindigan at kaya mong tayuan kapag ka dumating na sa point sa proper forum. Ipo ba? Anyway, tuloy pa natin. Nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Yan na. Inutusan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos. Alam nyo, isa lang yung sigurado dito. Talagang tatamaan tong mga to kay former Senator Trillanes. Maniwala kayo, tatrabahuin yan ni former Senator Trillanes para maipakulong yung mga fake news na yan. Maniwala kayo mga kababayan. Nakatumbas ng $2 million. Panggastos daw sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Nako po. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Pero bumuelta si Trillanes sa programang Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Nako! Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Etong pinakamasaklap mga kababayan. Alam nyo sa ginagawang ito ng mga palpak na kaalyado ni Duterte, maniwala kayo lalo lang madidiin si Duterte sa dahig. Diba? Pag pinalabas nila na binabayaran yung mga investigador ng International Criminal Court na nag-imbestiga dito sa Pilipinas, pag pinapalabas nila na nababayaran yung International Criminal Court, maniwala kayo mga kababayan, lalo lang madidiin si Duterte sa dahig. At ang may kasalanan niyan, bukod sa kanyang mga anak, etong mga kaalyado niyang palpak at hindi nag-iisip. Di po ba? Kasi mukhang hindi nag-iisip Sinasabi nila binabayaran yung mga investigador ng International Criminal Court, binabayaran yung mga nasa sa ICC mga kababayan. Yung mga biktima ginagastusan. Ngayon matitibay yung ebidensya na inilalabas ng prosecution ng International Criminal Court. Di sa ginagawa nilang yan, mas lalo lang nilang pinapakomplikado yung sitwasyon ni Duterte sa dahig. Kaya nga pagka si Duterte mga kababayan, pagka itong confirmation of charges na ito, nagtagumpay at sinabing go to proceed sa mismong trial arraignment mga kababayan, at tumagal ang hearing ng ilang taon, walang ibang dapat sisihin yung mga taga-suporta ni Digong kung hindi itong mga palpak na kaalyado ni Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Tama, totoo. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC. At saka mga kababayan, dapat ang ginawa nila, nung lumabas si Gutesa, pinalabas na rin po nila itong 18 kasamahan ni Gutesa. Di po ba sa mga panahon na yon, kung saan kailangan ni Senator Dante Marcoleta ng mga magte-testify sa Senate Blue Ribbon Committee para idiin yung mga personalidad na katulad ng mga kongresista, mga senator? Di ba mga kababayan? Kasi alam naman natin talaga kung totoo yung sinasabi na yan,
niyang 18 na lumabas na yan, yung sinasabi ni na Atty. Baligod na yan, dapat dati pang inilabas ni Marcoleta yan. Hindi sasayangin ni Marcoleta ang pagkakataon na ipresenta yung mga yan kung totoo. Ang problema, kung yan nga mga yan ay ginawa o proyekto ng kabilang grupo para palabasin na nababayaran yung International Criminal Court proceedings, talagang sablay po yan. Ang mangyayari lang yan, makakaapekto lang kay Digong yan para lalong madiin, mga kababayan, sa ICC. Anyway, tuloy pa natin. Proceedings, biglang may ganyan. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban Nako! sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Naku po! Wala pang tugon ang palasyo sa mga isiniwalat ng mga dating Marine. Pero una nitong pinabulaanan ang mga alegasyon ni Gutesa sa pag-uugnay kay Pangulong Marcos sa mga dinideliver o manong kickback. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan. Tapos ang malupit pa nito, mga kababayan, sinamantala pa. Sinamantala pa, mga kababayan, ni tawag dito? Yan. Sinamantala pa, mga kababayan, ni Amy Marcos yung pagkakataon. Kasi nagsusulong po siya, mga kababayan, ng resolusyon para imbestigahan ito pong cash delivery ng mga ex-marine, mga kababayan. Kasi alam naman natin talagang ang purpose talaga ni Amy Marcos dyan, mapabango yung kanyang pangalan. Kasi nga nangangarap siya na baka siya yung gawing vice presidente ni Sara Duterte, kahit ang sinasabi ng mga didishit ay si Marcoleta yung napupusuan nitong si Sara. So ngayon, kung babasahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante, sabi po dito, mga kababayan, Amy Marcos pinatatalupan cash delivery ng mga ex-marine, mga kababayan. Ito pa, sabi pa dito, naghain si Senadora Amy Marcos nitong Miyerkules, Pebrero 25 ng Senate Resolution number 317 para siyasatin ang di umano'y money delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating militar o military personnel na konektado umano kay dating Congressman Saldico. Layunin ng resolusyon na imbestigahan din ang ulat ng nagsasabing may kooperasyon ang ilang opisyal ng gobyerno sa International Criminal Court o itong ICC. Sa isang press conference sa Club Pilipino noong Martes, isiniwalat nila ang kanilang joint affidavit na naghahatid sila ng pera sa bahay daw po ni PBBM sa Ilocos Norte mula noong 2022 hanggang 2025 daw, mga kababayan. Anila, mahigit 805 billion ang kabuang halaga ng naihatid kay PBBM daw, dating Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko na kadalasang inilalagay sa mga maleta at paper bag. Sabi pa dito, mga kababayan, samantala, nanawagan naman si Marcos sa 18 dating militar personnel na ilatag ang malinaw ang kanilang mga paratang at kung may ebidensya, ilabas ninyo ang buong tapang. Yan po yung sabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Kasi nga, ang tingin ko dito, paano ilalabas ng mga ex-marine na yon yung kanilang tapang kung wala silang mailalatad na ebidensya? At pinapabricate pa nga. Di po ba? Kasi sa totoo lang, pag tumagal na naman ito ng ilang buwan, tapos saka ulit sila mag-iingay, alam na ng taong bayan na niluluto ninyo yung mga ebidensyang pwedeng gamitin ninyo, pinapabricate ninyo yung mga ebidensya para idiin ang presidente at yung iba pang mga napangalanan, katulad ni Romualdez at yung iba pa, mga kababayan, ni Tito Sen, Erwin Tulfo, at yung iba pa. Ano po, so sabi pa dito, kumbaga, sa maleta nananatiling sikreto ang laman niyan. Kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan, dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan, ani po ni Marcos. Hindi maaaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, senador man o kongresista ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Dagdag pa daw ni Amy. Naniniwala si Senator Amy na titindigan ng 18 mga dating sundalo ang kanilang mga pahayag at kanyang umanong itong susubaybayan. Sabi pa dito ni Amy Marcos, huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng press conference. Kung kayo tunay na naglilingkod sa katotohanan,
magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat ani po ni Senator Amy Marcos. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, ang problema kasi dito sa mga DDSet, mahilig po mag-akusa pero wala namang ebidensya. At nagbabase lamang sa mga picture na inedit o ginawa na sa ChatGPT mga kababayan o sa iba pang platform na kung saan nila ginagawa yan. Kung mapapansin nyo, sanay na sanay gumawa ng ganyan yung mga DDSet kasi inamin nga ni Jack Aragota na in-enhance po niya, inedit niya mga kababayan, ginawa niya sa ChatGPT na kahit mali na, ipinost pa rin niya. Ano po yung medical report ni PBBM para lang palabasin na mahina na ang presidente. So ngayon, kayang-kaya din gawin yan nung ibang mga miyembro pa nung mga DDSet mga kababayan. So ngayon sa akin, kung ako tatanungin, dapat po bang pag-aaksayahan ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin? Humiring ng humiring na wala namang pupuntahan sa huli, itong mga kasinungalingan nito pong mga DDSet na ito. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa issue po ng mali-maletang pera na halata namang gawa-gawa lang. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.